Pakinggan ang mga plano. Alamin. Muling kilalanin. Pag-isipan at suriin. Dito sa Punto por Punto. Ito si Lay Estela. Ating pulsuhan ang mga issue punto por punto. Dahil ang kada pulso may punto. Ito ang Punto por Punto. Kasama sina Mayor George Beris at Konsehala Levin Beris. Magandang araw, bayan ng Calauan. Ako po si Lay Estela at ito po ang Punto por Punto. Ngayong araw ay makakasama po natin ang ating magiging konsehala ng bayan ng Calauan. Wala pong iba kung hindi si Konsehala Levin Beris. Magandang araw, Konsehala. Magandang araw, Lay. Magandang araw, mga kababayan at kapwa ko Calawenyo. Konsehal Levin, kumusta naman po kayo sa kampanya? Nakakapagod ang araw na ito, pero syempre, sulit naman at nakahalubilo ulit ang mga kapwa Calawenyo ko. Konsehala Levin, para sa ating mga bagong botante, magpakilala po tayo bilang isang kapamilya. Ako po si Levin Beris, isang socio-civic leader at businesswoman. Nasubukan ko ng maging lingkod bayan bilang inyong municipal administrator at konsehal, isang ina, isang babae, at ikinararangal ko mula ako sa bayan ng Calauan. Muli akong nagnanais na maging bahagi ng sangguniang bayan dahil napakarami pang kailangang gawin para sa usaping pangkalusugan, edukasyon, pangkabuhayan, at pagpapatatag ng sektor ng kababaihan, bata at kabataan, at mga nakatatanda. Sa inyong ibibigay na pagkakataon ngayong darating na eleksyon, ang sesentro ang ating ordinansa, programa at proyekto sa pagbibida ng kagalingan, kahusayan at lakas ng ating mga Calawenyo. Sa ilalim ng ating kampanyang Bida ang Calawenyo, ay isusulong natin ang inisyatibong magbibigay saysay sa buhay at maglalabas ng ating kakayahan na makatulong at makatugon sa pangangailangan ng ating mahal na bayan. Konsehala, nabasa ko po ang inyong track record, napakaganda. Para ulit po sa ating mga bagong botante, ipakilala po natin kung sino po ang isang Konsehal Levin Beris bilang isang public servant. Ako ay nakapagtapos ng elementarya at high school sa Canosa College at ng kolehiyo naman sa Assumption College with the degree of Bachelor of Science in Commerce, major in International Business. Mula elementarya hanggang kolehiyo, palagi kong kasama ay mga madre, kung saan ang palagi namin tinutulungan ay ang higit na nangangailangan. Konsehala Levin, hindi ka pa umuupo sa konseho, talagang nasa larangan ka na ng paglilingkuran at marami nang natulungan. Kumbaga, iisipin ng tao, hindi na kailangang maging konsehal, pero bakit kailangan ng konseho ng Calauan, Laguna ang isang Levin Beris? Naniniwala ako na kailangan ng isang babae ay may manindigan sa konsehong pambayan. Ito ay para sa kapakanan ng mga kabataan ng mga kababaihan. Konsi Levin, usapang plataforma po tayo. Ano ang inyong mga key platforms kapag kayo po ay naupo sa konseho? Siyempre, unang-una dito ay ang health, education, livelihood, and women empowerment. Konsehala Levin, nakaka-excite ang iyong mga plataforma de gobyerno, pero himay-himayin natin para mas maliwanagan ang ating mga kababayan. Simulan natin sa platapormang health para sa ating mga kababayan. Sa amin pong pagsisiyasat, Konsehala, matagal na pala kayong tumutulong sa mga nangangailangan ng mga tulong medikal dito sa Calauan at maraming mga private donors at foundations na ang kusang lumalapit po sa inyo para makatulong. Kailan po nagsimula ang ganito ninyong advokasya? Alam mo, mahabang kwento kung bakit ang gusto ko ay makatulong sa mga kapwa Calawenyo. Alam mo, nung maliit pa kasi ako'y masasakitin din. Pero napakaswerte ko at meron akong magulang at pamilya na kayang tustusan ang pangangailangan kong medikal. Di ba nabanggit ko naman sa iyo, simula elementary hanggang college, ako ay nag-aaral sa Madre. So na-expose kami sa mga bagay na alay kapwa, pagtulong sa squatters area, at doon nakita ko na
sobrang nawawala na sila ng pag-asa, lalo na napakalaki ng gastusin pagdating sa serbisyong medikal. At dahil dito, nakita ko na may mga paraan pala na kung paano ko makakatulong sa kanila. Mga kaibigan na nais tumulong, ako'y isang tulay lang. Tulay kung saan yung nangangailangan at yung gustong tumulong ay aking pinagkakakilala. Napakaswerte ko lang at napakaraming mga kaibigang doktor at mga institusyon na gustong tumulong. Unang-una dito, tayo ay nagpapa-opera ng mga taong may katarata, kung saan yung matatanda ang nais ko ay hanggat sila'y nabubuhay ay maganda at maliwanag ang kanilang mga paningin. Nagbibigay din tayo ng mga hearing aid sa mga mahihina na ang pandinig. Sa mga bata naman, nagpapa-opera tayo ng mga batang pinanganak na may butas ang puso. Napakalapit sa akin ng mga proyektong yon. Kasi ako bilang bata, sabi ko nga, ay masasakitin din. Pero nakaligtas ako. Ngayon, nagkaroon ako ng mga anak at naging konsehal pa ng bayan ng Kalawan. Kaya nais ko na kung ano man ang akin na experience, ay bakit hindi ko rin maipa-experience sa bawat may sakit na bata. Konsehala Levin, sa dami-dami ng inyong mga natulungan na in terms of just health, dahil sa health pa lang tayo, Konsehala, ano ang pinaka-memorable or para sa iyo ay life-changing na experience mo na natulungan mo at na-encounter? Unang-una dito, ang hindi ko makakalimutan, way back 2010, nakapagpa-opera ako ng isang bata na sinasabi nga nila ay may club foot o yung pilantod. Alam mo, 2 years old pa lang siya noon. Pero ngayon, siya ay college na. Nagulat naman ako at isang araw ako'y nangangampanya. Pinasalamatan ako ng kanyang lola. Ang sabi niya sa akin, Konsehala, hindi kita makakalimutan. Kasi ikaw ang nakapagpa-opera sa apo ko na may depresya ang paa. Hindi ko ine-expect pero ngayon, alam mo ba kung ano na siya? Siya ay isang basketball player. Sinong mag-aakala ng ang bata na pinanganak na may depresya ang paa, ngayon ay isang basketball player na. So, ako po si Shanjonel G. Alvarez. I'm from Poypoy Bay, Laguna po. And based po sa kwento po sa nila mama, I was 2 years old po nung napa-operahan po ako ni Ma'am Levin. I'm living my life po normally naman. Thanks to her po. So, yun po. Overall po, thankful po ako masyado kay Ma'am Levin Beris po. Isa pa dito is yung mga tao na napakabitan natin ng prosthesis. Alam mo, hindi sila magkakaroon ng kanilang kabuhayan na meron sila ngayon, hindi sila magkakatrabaho kung hindi natin sila natulungan. Para sa akin kasi, ang tulong na gusto ko ay yung panghabang buhay nilang mapapakinabangan. Para sa akin, kung ako ay tutulong, gusto ko ito ay buo. Gusto ko ito ay may katapusan. Gusto ko ito ay may magagawa na panghabang buhay na ginhawa para sa kanila. Sabi ko nga, higit ang kayang ibigay ng isang Levin Beris sa kaya niyang iabot. Serbisyong may puso at pagmamalasakit. Yan ang tatak ng Serbisyong Beris. Sa nakalipas na mahigit 2 dekada, ay talagang tumutulong na ang pamilyang Beris sa kanilang misyon at advokasya pagdating sa kalusugan ng mga Kalawenyo. Ang pagbibigay ng hearing aids, artificial legs, at pagtulong sa mga batang ipinanganak na mayroong congenital heart defects, gayon din ang pagtulong sa mga Kalawenyo na may katarata ay ilan lamang sa mga naitulong ng pamilyang Beris sa mga kababayang Kalawenyo. At ngayong araw, mapalad tayong mapakinggan na kung paanong ang kanilang maliliit na tulong ay nagbigay ng malaking pagbabago at ginhawa sa buhay ng mga pasyenteng Kalawenyo. Ngayong araw ay mapapakinggan natin ang kanilang mga kwento. Magandang araw, Bayang Kalawenyo. Ngayong araw, gaya ng aming naipangako, ay kasama natin ang ilan sa mga natulungan ng pamilyang Beris pagdating sa kanilang pangangailangang medikal. Magandang araw, ma'am. Pwede ka po ba magpakilala ang iyong sarili? Ako po si Ira Lato, nanay po ni Isaiah Lato na Tagalamot Dos po, Kalawan, Laguna. Si Mami Ira at si Baby Isaiah ay kasama natin. At Mami Ira, pwede po bang makwento niyo po sa akin ano yung tulong medikal na inilapit ninyo sa pamilyang Beris? Natulungan po kami ni Ma'am Levin nung nilapit ko po sa kanya yung baby ko kasi meron pong
CHD-PDA po. Ayun po yung congenital heart disease po na yung PDA po ay patent ductus arteriosus na sakit po sa puso na meron pong sobrang ugat. Tapos may butas po na kailangan pong takpan. Paano niyo po nalaman na merong ganong kondisyon si Baby Isaiah? Bali, last year po ay na-hospital kami sa Batangas. Tapos po, nagkaroon po siya ng Kawasaki disease. Tapos yung Kawasaki disease po ay nakakonect po sa, kumbaga sakit po siya na sa ugat po na nakaano sa puso. Tapos parang na-triggered po yung sakit niya. Tapos nakarinig po yung mga doktor ng parang murmur po sa puso niya. Tsaka ni-refer po kami sa to the echo. Tapos doon po nalaman na meron siyang sakit sa puso. Ito po ba ay agad-agad o nabigyan pa po kayo ng panahon na sa ganitong araw dapat meron operasyon na mangyari? Sinabi po na kailangan maoperahan agad pero wala po kasi agad ako kung nalapitan kasi medyo mahal po yung ano eh. Kaya hindi po agad kami nakapag kasi wala kaming malapitan na tutulong po baga sa amin. Siyempre po kapos din, wala naman kaming ganong kalaking Meron po ba kayong ibang nilapitan bago po naisip nyo, ay si Konsehala Levin tumutulong? Bali po, nakalapit po kami sa Jayden. May foundation po yon. Meron po sa akin nakapagsabi na si Ma'am Levin daw po ay natulong nga po sa mga may sakit sa puso. Binigay po sa akin yung number ni Ma'am Levin. Tapos yun po, nag-message po ako sa kanya. Tapos nung hapon din po, tumawag po sa akin si Ma'am Levin. Pinapunta po agad ako dito sa kanila. Yun po. Bali, yung pong nalapitan ko na foundation, tapos yung doktor po na mag-o-opera dito, nagkataon po na kaibigan po ni Ma'am Levin. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Levin kasi po natulungan po kami sa syempre po wala po talaga kaming kakayahan na magpa-opera kasi mahirap lang din po talagang buhay. Nung nakalapit po kay Ma'am Levin, agad-agad po talaga na-schedule po agad yung anak ko sa Kaya nagpapasalamat po ako kasi syempre po nabago po yung buhay ng anak ko. Parang naging normal na bata po siya. So natutuwa naman ako at very successful ang naging operation. Magpapakabait ang batang ito at tutulong din para sa ibang tao. Magandang araw, Bayang Calawenyo. Kasama natin ngayon ang isa pa sa nabago ang buhay dahil sa advocacy at misyon ng Pamilyang Berries na makatulong sa mga kababayan na nangangailangan ng tulong medikal. Ang kasama natin ngayon ay ang nanay ni Margo na si Mami Marge at siya ang magkikwento ng buhay ni Margo na kung saan siya ay ipinanganak na mayroong isang uri ng congenital heart disease. Kumusta ka, Nanay Marjorie? Okay naman, pakilala po tayo, name, edad at taga saan po kayong barangay? Ako po si Marjorie Ann Parale, 35 years old po, taga Lamot Dos, Calauan, Laguna po. Ayan. Ate Marjorie or Mami Marjorie, ikwento niyo po sa amin ano ang diagnosis ni Margo nung siya ay isinilang. Nung siya po ay pinanganak, siguro po naka 1 month lang siya, na-detect po na meron siyang sa puso. Yun nga po yung CHD-PDA. Ang hirap para sa bilang isang ina po kasi yung trabaho ng asawa ko hindi naman po talaga sasapat sa Hanggang sa nung time po na yun, hindi ko na po matulugan yung anak ko kasi kapag po siya sinisingga ng kanyang yung pangangatal po, talaga pong nangingitim. Ang inaalala ko po, baka pag tinulugan ko si bata, baka pagising ko, wala na yung anak ko. Nakabasa po ako sa Facebook, yung kay Ma'am Levin nga po na nagbibigay po siya ng mga tulong. Nag-try po akong i-chat siya. Nasabi ko po baka po matutulungan ako para sa anak ko. Hindi po ako nagsisi na sa kanya po lumapit kasi nung time na unang chat ko po, timana nag-reply po talaga siya na ano daw po yung mga requirements, ihanda. Tapos puntahan ko daw po siya dito nga po sa kanila. Talagang ang bilis po, halos siguro 1 week lang po bago ako lumapit kay Ma'am Levin. Timano po noong pinadala kami PGH, operahan na po talaga. Talagang malaking pasasalamat po kay Ma'am Levin kasi sa lagay po nung anak ko halos 1 taon siyang nagsasuffer ng sakit niya . Hindi ko alam kung tatagal ba o ano yung anak ko kasi
Gawa nga po nung sakit, meron pa rin pong epilepsy. Kaya nung time na naoperahan nga po siya sa PGH, talagang sobrang laking pasalamat namin kay Ma'am Levy. Mami Marge, kumusta naman si Margo ngayon? Sobrang laking pagbabago po sa kanya kasi nung time na siya hindi na-ooperahan, tamlayin po. Parang hindi po siya yung normal na bata po talaga. Ngayon po kahit konting bagay na tatawa siya. Talagang yung ngiti po ng isang batang walang sakit, makikita po sa kanya. Ayan, salamat po sa pagpapaunlak ng isang panayam para maibahagi niyo po ang kwento niyo at ni Margo. Ngayon, Mami Marge, baka meron ka pong mensahe para kay Mayor George at kay Consehal Levy. Maraming salamat po kay Ma'am Levy at kay Mayor George Beres. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po mababago yung buhay ng aking anak na si Margo po. Talagang sobrang laki po ng pasasalamat ko kay Ma'am Levy dahil kung hindi po talaga sa kanya, siguro yung anak ko hindi ko po kapiling ngayon. Magandang araw, Bayang Kalawenyo. Ngayong araw ay may mapapakinggan na naman tayo ng kwentong buhay na nabago matapos mabigyan ng tulong medikal ng pamilyang Berries. Ito ngang kasama natin ay isang bata mula pa sa Nagcarlan, Laguna. Hindi siya taga Kalawan, Laguna, pero tinulungan pa rin ng ating pamilyang Berries dahil ang pagtulong wala naman yung pinipiling lugar. Ang kasama natin ngayon ay si RJ. Siya ipinanganak 16 years ago na mayroong congenital heart disease, ventricular septal defect with pulmonary hypertension. Pakinggan natin ang kanyang storya. Magandang araw, RJ. Kumusta ka? Okay lang po. Ilang taon ka na? 16 years old po. At ikaw ay anong grade na sa iyong school? 9 po. Grade 9. At kasama rin po natin ngayon si Mami Maylene. Mami Maylene, ayan, kumusta po kayo? Okay naman po. Mami Maylene, ikwento mo sa amin ang kwento ni RJ nung siya'y kapapanganak pa lamang at na-diagnose siya ng isang uri ng congenital heart disease. Second month po siya nung na-diagnose po namin na may sakit siya. Kumbaga, ang butas po niya ay 2.1. Pinaningan na po yung buhay niya na 3 months, noon baby pa lang siya. After po na nag-heart center po kami, in 9 years po yun, hindi po siya na-operahan. Tapos po yun, nung 2022, may nagpunta po sa amin, nakita po siya, age 13 years old po siya nun. Sabi po dun sa amin na, pwede ko siyang ilapit kay Ma'am Levin. Sabi, sige po, pero takot po talaga ako magpa-opera. Totoo lang dun. Tapos po nung 2023, pumunta po sa amin si Ma'am Levin Beres para i-convince po ako na ma-operahan siya. Dinala po siya sa sa PGH pero hindi po kami doon pinalad. So sabi ni Ma'am Levin, sige gagawan ko ng paraan, maoperahan siya, basta gagawan ko ng paraan. Tumawag po ulit sa akin ng May, doon po, dinala ko po siya sa National Children's Hospital po. Doon po siya naoperahan sa tulong po ni Ma'am Beres. Bilang laging kasama mo si RJ, ang iyong anak, ano yung mga pagbabago after ma-operahan? Ma'am, kasi po sobrang payat po niya before siya operahan. Talagang buto-buto na lang po siya. Hindi po siya masyadong nakakapaglaro, yung pang feeling na yung bata na normal, hindi po niya naranasan yun. Tapos nag-aaral po siya, modular lang. Tapos yun po, nung naoperahan po siya, ang dami pong pinagbago. Nagagawa na niya po yung gusto niya. Yun po. Mag-aaral na rin po siya kasi hindi po siya nakapag-aral nung naoperahan. Mag-aaral na po siya ngayong SEM, ngayong grade 9 po. Nay, salamat po sa pagpapaunlak ng isang panayam, no? Bigyan lang po natin ng mensahe ng pasasalamat or kahit ano pong mensahe ang gusto niyong iparating sa ating pamilyang Berries. Nagpapasalamat po ako kasama po ng buo kong pamilya kay Ma'am Levin Beres dahil siya po yung tumulong sa anak ko. Maraming salamat po, Ma'am. Dahil kung hindi sa inyo, wala po dito yung anak ko. Okay, ngayon RJ, gusto ko lang makumusta ka. Kumusta ka? Okay ka ba? Pakiramdam mo ba? Healthy ka? Ganyan? Magbigay ka message na lang kila Consehal Levin. Maraming salamat po kay Ma'am Levin dahil nadugtungan niya po ang buhay ko. Kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako dito. Yun lang po. At ngayon ay nakilala natin at nalaman natin ang kwento ni RJ. Nakakataba ng puso na may mga taong kagaya ni Consehal Levin, ni Mayor. Dahil nakikita natin ang tunay na pagtulong
hindi taga-bayan ng Kalawan, pero tinutulungan. At para sa akin yan ang tunay na pagsiservisyo. Merong pagmamahal, hindi dahil sa boto lang. Pagdating sa kalusugan na siya nating prioridad, kabilang ang panukalang ating isusulong sa konseho ay ang pag-institutionalize ng health desk sa barangay na pamumunuan ng kagawad at ng SK, katuwang ang barangay health workers at mga barangay nutrition scholars. Sa barangay level pa lamang ay magkakaroon ng katugunan ang mga emergency at pangangailangan para sa kalusugan. Para matiyak ang pagtutok sa kalusugan, isusulong natin ang pagkakaroon ng roving medical team na magtutungo sa bawat barangay 1 beses 1 buwan. Ilalapit natin sa bawat kalawenyo ang serbisyong pangkalusugan upang pagsisimula pa lang ng karamdaman ay kagad itong maaagapan at maililigtas ang buhay lalong-lalo na ng mga breadwinner ng bawat pamilya. Isusulong din natin ang Health Inclusion Program kung saan maglalaan tayo ng partikular na pagsusuri, paghahatid kaalaman at programa para sa mga sektor ng nakatatanda, kababaihan, bata at kabataan, person with disability, kalalakihan, sa mga nasa transportation sector, magsasaka, at iba pang mga nangangailangan. Palagi nating tatandaan, ang kalusugan ay hindi pribilehiyo. Ito ay isang karapatang ginagarantiya ng ating saligang batas, kaya dapat ay walang mapag-iiwanan na sinuman. Ipapanukala din natin ang mga ordinansa ukol sa Mental Health and Wellness Program, sapagkat lubhang nakakaalarma ang mga tumataas na bilang ng kababayan nating pinipiling magpatiwakal bilang solusyon sa kanilang mga problema. Kailangan may makinig at sumuporta sa kanila. Gayon din kailangan nating kahandaan ang isang medical emergency, kaya ipapanukala ko ang pagkakaroon ng Health Emergency Preparedness Protocol. Marami tayong natutunan mula sa leksyon ng nagdaang COVID-19 pandemic. Maraming salamat, Konsehalo Levin, sa pagtalakay ng iyong platapormang pangkalusugan para sa ating mga kapwa Kalawenyo. Ngayon naman, moving on, dito tayo sa platapormang Women Empowerment. Ang tanong ko sa iyo, Konsehalo Levin, bilang isang ina rin at isang babae na nagsusulong ng women empowerment, ano po ang isang specific na programa para sa 3 age bracket ng kababaihan ang meron po dito sa Kalawan, Laguna? Meron po tayong senior citizens, meron po tayong mga may bahay at mga single mothers, at meron po tayong mga kababaihan na kakatungtong lamang sa legal age. Simulan po nating talakayin ang inyong plataporma para po sa ating mga lola, ang atin pong mga senior citizens na kababaihan. Unang-una, dapat ang mga senior citizens ay hinahayaan natin na makapaghanap buhay pa rin. Mabigyan sila ng mga livelihood projects na kahit nasa bahay sila ay magagawa pa rin nila. Pag-ikot, dito ko nakita maraming mga senior citizens nag-iisa lang sa kanilang bahay kasi yung mga anak nila ay nagtatrabaho. Yung iba naman nasa eskwelahan. Pangarap ko ay makapaglagay ng daycare center para sa mga senior citizens, kung saan sila ay makakapag-interact and socialize sa mga kapwa senior citizen nila. Kahit sa konting oras sila ay magkakaroon ng pagkakataon na maging masaya kasama ang kanilang mga kapwa senior citizens. Konsehalo Levy, salamat sa pagtalakay ng inyong plataforma for women empowerment para sa ating mga lola o mga senior citizens. Ngayon naman, pag-usapan natin ang pangalawang age bracket ng kababaihan. Konsehala, anong plataforma mo sa mga may bahay na Kalawenyo at mga single mothers? Alam mo, isa sa pangarap ko ay mabigyan natin sila ng mga tools or ng halimbawa ay tablet or laptop para magamit nila ito sa kanilang paghahanap buhay. Mabigyan natin sila ng mga seminar on online business para kahit paano, tamang-tama para sa kanila yon. Nag-aalaga ng mga bata, nag-aasikaso sa bahay, pero nakakapaghanap buhay din. Konsehalo Levy, na pag-usapan na natin sa talakayang women empowerment ang iyong plataforma sa mga senior citizens, sa ating mga lola at sa ating mga may bahay at single mothers. Ngayon, pag-usapan naman natin yung pinakabatang age bracket ng mga kababaihan dito sa Kalawan, Laguna. Ano ang plano niyo po sa mga
kababaihan nakakatungtong lamang sa legal age? Alam mo, dapat maturuan natin sila na kapag sila ay nakagraduate na, hindi naman ang ibig sabihin ay mag-asawa na sila. Dapat maturuan natin sila na makapaghanap buhay para maitulong nila sa kanilang mga pamilya. Mag-iimbita tayo ng mga kumpanya kung saan sila ay pwede mag-job fair dito at para makahikayat na makapagtrabaho sa iba-ibang lugar. Alam mo, tayong mga magulang naman tayo ay guide lang ng ating mga anak. Tayo ang mag-guide sa kanila kung ano ang tamang landas na kanilang dapat tahakin. Siyempre, kapag-aral natin sila, and then eventually turuan natin sila maghanap buhay or maging empleyado, and then malaman nila kung paano makapamuhay ng sarili kung sila ay magsasariling pamilya na. Panahon na para magkaroon ng Bayan ng Calauan ng isang Women Empowerment Center na magbibigay ng lakas, suporta at oportunidad sa mga kababaihan upang sila ay maging mas independyente, produktibo at protektado. Sa pamamagitan ng sentro ay magkakaroon ng access sa mga kababaihan para sa skills training, livelihood programs, counseling, legal assistance at health services. Mabigyang boses ang mga isyu ng karahasan, diskriminasyon at kahirapan. Magkaroon ng sapat na kaalaman ukol sa women's rights, financial literacy, leadership, self-care, at mahihanda ang kababaihan upang maging aktibong bahagi ng pag-unlad ng komunidad bilang mga leader, entrepreneurs, professionals, at advocates. Ang Women Empowerment Center ay hindi lamang isang lugar. Ito ay simbolo ng pag-asa at pagkakataon para sa bawat babae sa Calauan na maabot ang kanyang buong potensyal bilang babae at bilang mahalagang bahagi ng lipunan. Konsehala, sobrang kompletos Ricados ang ating Women Empowerment Plataforma, no? Ngayon, pag-usapan natin yung pangatlong mong nabanggit kanina, ang livelihood dito po sa Calauan, Laguna. Alam naman po nating lahat na ang Calauan ay isang agricultural municipality at bilang future konsehala, ano pong mga panukala ang nais niyong isulong para maging mas bukas ang Calauan sa iba pang uri ng mga pangkabuhayan? Usaping kabuhayan ang isa sa kinakailangan tutukan sa ating bayan. Hindi maikakailan ng ating kahusayan at kasipagan, ngunit kulang lamang sa akmang oportunidad. Kaya isusulong ko sa konseho ang pagkakaroon ng Calauan Livelihood Expo and Trade Fair para maipakita at maipagmalaki hindi lamang sa lalawigan ng Laguna, sa Calabarzon Region, kundi sa buong bansa o kung maaari nga sa international market ang galing, mga produkto, serbisyo ng mga lokal na negosyante, ng kababaihan, kooperatiba at ng mga maliliit na manggagawa sa ating bayan. Magbibigay daan ito sa isang inclusive economic growth kung saan lahat ay may pagkakataong umangat. Sasabayan ito ng paglikha ng Calauan Livelihood Committee at Barangay Livelihood Committee upang magkaroon ng maayos, sistematiko at nakatutok na pamamahala sa mga programa para sa pangkabuhayan ng bawat Calaueño. Sa pamamagitan ng mga committees na ito ay maitutugma ang mga livelihood programs sa tunay na pangailangan ng bawat barangay. Maaring mapabilis ang mga paghahanap ng trainings, puhunan at suporta sa mga nais magnegosyo o maghanap buhay. Mabibigyan ng boses ang mga maliliit na manggagawa, kababaihan, kabataan at marginalized sector sa pagbuo ng livelihood plans. Sa kabuuan, ang mga livelihood committees ay magsisilbing tulay sa pagitan ng pamahalang bayan at mamamayan upang makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa lahat ng Calaueño gamit ang mga probisyon ng Republic Act 119621 o ang trabaho para sa bayan. Konsehala Levy, napakaganda ng mga plataforma, no? Pero hindi pa tayo tapos. Sa pag-usapan na natin ng platapormang pangkalusugan, women empowerment, napakaganda, at syempre yung ating livelihood in Calauan. Pero ito ang isa sa pinaka-importanting dapat nating pag-usapan din, no? Ang inyong pong plataforma tungkol sa edukasyon. Ang tanong, Konsehala Levy, ano po ang panukalang nais ninyong isulong tungkol sa edukasyon?
Alam mo, napakaraming kabataan dito sa Kalawan na may mga talento. Nakita ko ito, no? Pero nandun yung may konting kakulangan. Dito ko nakita na gusto ko suportahan sila. Gusto ko ma-enhance yung kanilang mga talents, mapa-sportsman yan, mapa-pagkanta, pagsayaw. Yan ang isa sa ating unang-unang gagawin or isusulong para sa ating mga kabataan. Hihingiin natin ang tulong ng SK Federation ng ating bayan at ng SK ng bawat barangay para sa pagkakaroon ng Barangay Learning Hub na hanghanga rin ay mailapit ang edukasyon at impormasyon sa bawat Kalawenyo. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ng espasyo ang mga bata, kabataan at maging ang mga nakakatanda para mag-aral, mag-research, gumamit ng internet at lumawak ang kaalaman kahit walang sariling kagamitan sa bahay. Mahalaga rin ito para sa online learning, skills training, livelihood seminars at community education programs na maghahanda sa mga Kalawenyo para sa maganda nilang kinabukasan. Sa panahon ngayon, kung saan kaalaman ang susi sa pag-unlad, ang Barangay Learning Hub ay magsisilbing tulay para sa oportunidad at tagumpay ng bawat pamilya. Isasabay din natin ang pagkakaroon ng paaralang pamilya kung saan matuturuan ang mga magulang at guardians ng mga kaalaman at kasanayan na makatutulong sa mas mabuting pagpapalaki, paggabay at paghubog sa kanilang mga anak o kaanak. Sa pamamagitan ng paaralang pamilya, maipapasa ang tamang kaalaman tungkol sa child development, good parenting, values education, healthcare, at iba pang mahalagang aral para sa matatag at masayang pamilya. Matibay na pamilya ang pundasyon ng isang maunlad na komunidad. Kaya ang paaralang pamilya ay isang mahalagang hakbang para itaguyod ang pagkakaisa, kaunlaran, kabutihan ng buong bayan ng Kalawan. Sisikapin nating isulong ang EduKalinga Ordinance na magbibigay ng karagdagang tulong para sa mga pangangailangan sa edukasyon. Isa itong mahalagang hakbang para matugunan ang mga isyung nakita ng EDCOM 2 o ng Second Congressional Commission on Education, kabilang ang kakulangan sa kalidad, access at suporta sa edukasyon. Sa pamamagitan ng EduKalinga, binibigyan ng tuloy-tuloy na suporta ang mga mag-aaral mula sa pagbibigay ng school supplies, scholarships, tutorial programs hanggang sa psychosocial services upang matiyak na walang batang Kalawenyo ang maiiwan. Alinsunod sa rekomendasyon ng EDCOM 2 na palakasin ang community involvement sa edukasyon, ang EduKalinga Ordinance ay magpapalakas ng ugnayan ng pamilya, paaralan at pamahalang bayan para sa isang inclusive, responsive at makataong sistema ng pagkatuto. Sa EduKalinga, hindi lamang edukasyon ang inaalagaan, pati ang dignidad, pangarap, kinabukasan ng bawat batang Kalawenyo. Marahil marami ang nais magtanong kung bakit ngayon lang gagawin ang mga programang ito. Simple lamang po ang aking itutugon. Ang bawat leader ay hinuhubog ng panahon, karanasan at mga natutunan mula sa nakaraan. Nung una kong termino, isinulong ko ang mga programang kaya sa limitadong panahon at resources. Ngayon, dala ko na ang mas malawak na pag-unawa, mas matibay na koneksyon sa mga ahensya sa pambansang pamahalaan na ang makikinabang ay kayo, mga minamahal kong Kalawenyo. Sa susunod na 3 taon, titiyakin ko sa inyong kapwa ko Kalawenyo, sa bawat hakbang natin, sa bawat programa natin, kayo ang siyang aalalahanin ko at kayo ang magiging bida. Sa pagkakataong ito, buong puso akong lumalapit sa inyo bilang isang anak ng Kalawan na nangangarap ng isang maayos, maunlad at makatarungang bayan para sa ating lahat. Ang buong puso kong hinihiling ang inyong tiwala at suporta para kay Mayor George Berries. Isang leader na hindi lamang nangako, kundi tunay na naglingkod. Isang leader na inuna ang kapakanan ng tao bago ang kanyang sarili. Isang leader na handang magsakripisyo upang buuin ang kinabukasang ating minimithi. Nakita natin ang kanyang malasakit, ang kanyang sipag, ang kanyang tunay na pag-ibig sa bayan nating mahal. Siya ang leader na may malinaw na plano
may matatag na prinsipyo at pusong handang makinig at maglilingkod sa bawat Kalawenyo. Si Mayor George Berries ang leader na karapat-dapat nating samahan, tulungan at ipaglaban. Sama-sama nating itayo ang Kalawan na ating maipagmamalaki. Sama-sama nating itaas ang Kalawan bilang bida sa sariling bayan. Para sa Kalawan, para sa bawat pamilyang pangarap ang maganda at maayos na bukas, ipaglaban natin si Mayor George Berries. Dito sa Kalawan, bida ang bawat Kalawenyo. Maraming salamat po at naway pagpalain tayo lahat ng puong may kapal.